Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Big revelation ni Christian Stanharinger. Barangay Ginebra, plano nga bang pabalikin si Arvin Tolentino sa kanilang kupunan? Tama lang ba yung multa na ipinataw kay Coach Pido Harencio matapos ang grave threat nito sa NLEX import? Kahapon nga mga chong ay pinatawan na ng PBA ng 20,000 fine si Coach Pido Harencio matapos ang pagbabanta nito kay Thomas Robinson. Maraming ang PBA fans ang dismayado sa naging desisyon ng PBA dahil hindi nga biro ang grave threat na ginawa nitong si Coach Pido Harencio. Marami nga ang nagsasabi na dapat daw ay suspension ang ipinataw ng PBA sa nasabing former head coach ng Northport Batampier. Ayon nga mismo kay PBA Commissioner Willie Marshall, basketball yan, may murahan, asaran pag naglalaro. Yung problema daw ay yung grave threat ni Pido Harencio. Fine at warning nga lang ang ipinataw ng PBA kay Pido Harencio. At once nga daw na ulitin niya yan, ay malamang suspension o mas malaking multa. Sa ngayon nga mga chong, ay sinibak na ng NLEX Road Warriors itong si Thomas Robinson at ang paliwanag nga dyan ng NLEX ay nagbakasyon nga daw ito nang walang paalam. Hindi nga daw ito dumalo sa kanilang practice, kaya nagdesisyon na ang NLEX management na humanap ng bagong import. Para sa akin mga chong, ay hindi sapat yung 20,000 fine at warning kay Coach Pido Harencio. Dahil gaya ng sabi natin kanina, ay hindi nga biro ang grave threat. Isa pa ay nakakaapekto yan sa PBA. Marami na ngang PBA fans ang disappointed sa nangyayari sa liga. Tapos may ganyan pang insidente na pagbabanta sa import. Pero wala tayong magagawa. Yan ang naging desisyon ng PBA. Dumako naman tayo sa Barangay Ginebra na may planong pabalikin si Arvin Tolentino sa kanilang kupunan. Ngayong conference nga mga chong ay itong si Arvin Tolentino ang pinaka-consistent at maganda ang ipinapakitang performance kung saan ay nag-a-average nga ito ngayon ng 23 points per game, 4.7 rebounds at 1 assist per game. Napakalaki na nga ng in-improve ng laro nitong si Arvin Tolentino simula nang mapunta sa Northport Batampier dahil nakuha niya nga dyan yung playing time na kailangan niya para mailabas ang kanyang tunay na laro. At ngayon nga na hinog na ang nasabing shooting forward ay maraming Barangay Ginebra fans ang umaasa ngayon at nagsasabi na pwede ba nakuhanin pabalik ng Ginebra itong si Arvin Tolentino. Sa ngayon ay malaki talaga yung chance na kuhanin pabalik ng Barangay Ginebra itong si Arvin Tolentino sa Northport Batampier. Lalo na ngayon na kinakailangan pa rin talaga nila ng outside runner. Meron ngang Maverick Ahamnisi ang Barangay Ginebra. Pero kung abutan ng alat at off-night na laro itong si Maverick Ahamnisi ay wala ng choice si coach team na papalit kay Maverick Ahamnisi. Kaya naman malaki talaga yung chance na kuhanin nila itong si Tolentino kapag nagkaroon sila ng pagkakataon na makuha ito sa Northport Batampier. Noong tanungin nga noon itong si Arvin Tolentino kung gusto niyang makabalik sa Barangay Ginebra ay ang sagot nito ay syempre Barangay Ginebra nga daw ang kanyang favorite team. May background na rin daw ito sa sistema ni coach team dahil nakapaglaro na ito sa Ginebra bago pa siya i-trade sa Northport kapalit noon ni Jamie Malonzo. Pero ang focus niya nga daw ngayon ay nasa Northport Batampier. Atin niyang itinanong sa ating mga trusted source kung may plano ba ang Barangay Ginebra
na pabalikin si Arvin Tolentino sa kanilang kupunan. At ang sagot nga mga chong ay syempre gustong-gusto nila itong si Arvin Tolentino. Sa katunayan ay ayaw nga daw sanang bitawan ni Coach Tim ang nasabing forward, pero no choice nga daw sila dahil yun ang request ng Northport Batang Pier. Pero kung magkakaroon nga daw sila ng chance na mabingwit ito sa Northport Batang Pier, ay bakit daw hindi? Lalo na ngayon na maganda ang ipinapakita nitong performance ngayong Commissioner's Cup. Pero ang plano nga daw ngayon ng Barangay Ginebra, lalo na ni Coach Tim, ay wag nang galawin yung kanilang lineup. Focus nga daw nila ay ang pagdepensa ng kanilang kampyonato. Kung sakaling kuhanin nga daw nila itong si Arvin Tolentino, ay possible next conference pa yan mangyayari. Dumako naman tayo sa big revelation ni Christian Stan Hardinger. Ayon nga sa article ng One Sports, Christian Stan Hardinger reveal major disadvantage he plays with every game, shows how he compensates. At ang major disadvantage nga na yan ni Christian Stan Hardinger ay wala nga daw siyang knee cartilage. Ano nga ba ang knee cartilage? Well, ang cartilage nga mga chong ay crucial dahil ito nga ang nagsisilbing shock absorber at pinapanatili nga nito na magkadikit ang tibia at fibula. At masakit nga yan kapag nagkikiskisan. Pinapanatili rin ng cartilage na stable ang tuhod ng isang player. Ibig sabihin ay napakalaking disadvantage kay Christian Stan Hardinger na wala siyang knee cartilage. At ang remedyo na ginagawa dyan ni si Stan ay palagi niya ngayang wina-workout at binabalance ang kanyang tuhod.